Sinong mag-aakala na sa bawat hakbang ng ating mga paa ay maaaring makatulong ito sa ating kapwa na lubos na nangangailangan? Kilalanin natin si Tomas Leonor, ang nagtatag ng Step 1. At sa proyektong ito pinatunayan niyang malayo nga ang nararating ng bawat hakbang ng ating mga paa. Ako si Tomas Leonor, isa akong freelance artist. Graduate ako dito sa UP Fine Arts. Major ko painting. Tapos ngayon, ang mga ginagawa ko, painting, sculpture. Bali yung naging inspiration ko sa Step 1, aside dun sa mga bata na gusto kong tulungan, is yung isang legend ng bata ako. Ano siya, folklore, si Samuel Bilibet. Kasi nung bata ako, may legend about a certain Filipino guy na pinarusahan ni Bathala para maglakad, ganyan. Tapos, while nandito ako sa FA nung dati, nung mga early 2000, mahilig pa rin ako maglakad. So, nag-outdoor pa rin ako kahit nagpipinta ako at nag-aaral dito sa UP. Wala man siyang kakayahan na matustusan ang medikasyon ng lahat ng bata na may cancer sa Philippine Children's Medical Center, naisip naman niyang bumuo ng isang proyekto upang matulungan sila. Step 1 is a walking expedition for children with cancer. Ginawa ko itong project na to para makatulong dun sa kumbaga educational campaign, awareness, saka para makapag-raise ng funds para sa mga bata na mahirap na sumasailalim sa gamutan. Sa pamamaraan ito ni Tomas, masasabing nabuksan niya ang ilaw upang magkaroon ng advokasiyang maisulong ang pagtulong sa mga batang may cancer. Oo nga't hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang ama, pero binigyang buhay naman niya ang iba. Yung isang motivation ko kasi sa buhay, 5 kami magkakapatid. Tapos, the same day na pinanganak ako, namatay tatay ko. So biglang naging single parent nanay ko. Walang trabaho, housewife lang siya. So, binigay niya ako dun sa kapatid niya. Looking back, kasi parang I challenge myself na parang pinahanapan ko ng sagot bakit namatay tatay ko. Na dapat may purpose yung pagkamatay niya. Especially nung naglalakad ako, parang inaano ko siya parang inaalay ko sa tatay ko. Okay, namatay ka, pero ito yung kapalit. Nung bata ako, ang hirap intindihin nun na wala kang tatay na yung nanay mo, nakikita mo, pero hindi ka close sa kanya. Akala ko nga dati yung konsepto ng nanay, saka yung term na mommy, tita yon. Yung konsepto ng tita or auntie, yun yung nanay. Eventually ko na lang, nung high school ko na lang naintindihan yung konsepto, tapos naging close na rin ako sa nanay ko. So ngayon parang dalawa yung nanay ko, saka may isa akong tatay. Yung challenges siguro sa simula was convincing people that you are dead serious about this. Kasi kilala ako ng mga friends ko, especially my college friends. We were into all kinds of trouble and alam mo naman pag college ka, fine arts pa yung course namin. Sobrang rock and roll kami. Marami nang natahak na daan si Tomas sa Luzon at Visayas. Sabihin man ng iba na ang paglalakad niya ay pagsasayang lamang ng oras, ito lamang ang nakikita niyang paraan upang maipakilala ang kanyang advokasya. Sabi nga niya, ang Step 1 ay unang hakbang lamang para mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga bata na matustusan ang kanilang medikasyon. Yung first encounter ko sa mga batang to started nung 2009. Bali, may namit akong mga bata kasi nag-photographer ako sa isang event. It so happens na ang beneficiary ng event is children with cancer under the Cancer Warriors Foundation. And nung nakita ko yung mga bata na rinig ko yung stories nila, yung mga kwento ng magulang nila, doon ko na-realize kung gaano kalaki yung kakulangan sa support ng government, ng private. Kasi itong mga batang to, galing sila sa mga indigent na pamilya. So walang-wala talaga yung magulang nila. And yet they have to spend 15,000 to 30,000 a month for their treatment. Yung pinakabata siguro nung time na yun, 2 months.
meron na siyang leukemia. So, instantly, I said, ano kayong pwede kong gawin? Paano ako makakatulong given yung resources na meron ako, yung talent na meron ako. So, doon ko naisip na maglakad for them. Kasi, mahilig na talaga ako maglakad and I've been doing this for a long time. So, sabi ko, pagsamahin ko yung hilig ko sa paglalakad at yung passion ko para makatulong dun sa mga bata. Kung hindi ako nag-aktivista, hindi ako nag-fraternity, hindi ako nag-activist sa labas, sa Greenpeace, sa Eco-Waste, siguro hindi ko magagawa yung step 1. Kasi as the years went by, yung lahat ng knowledge, lahat ng learnings, yun yung pinagsama-sama ko yun. To be able to pull off step 1. Sabi nga sa isang kanta, the first step is the hardest. Yung nung nag-uumpisa ako maglakad, aside dun sa first day of walking, siguro third day, may sumalubong sa akin na cancer patient. Matandang babae siya, parang headgear siya to hide her body hair. Tapos, sobrang init that day, tapos may sprain pa ako, hirap na hirap ako. Tapos, may dala siyang root beer. Malayo pa lang ako, alam ko nang malamig yung root beer kasi medyo umuusok na ganyan. Tapos, paglapit ko sa kanya, lapit niya sa akin yung root beer. Sabi ko, "Ma'am, thank you po." Tapos, may sasabihin pa sana ako. Sabi niya sa akin, "Huwag kang huminto para sa akin. Tuloy mo yung ginagawa mo. Kasi madami umaasa sa'yo." So, simula nung araw na yun, talagang mas lalo akong na-inspire. Ayon nga sa kasabihan, kung ayaw may dahilan, kung gusto maraming paraan. Kapag gusto mong gawin ng isang bagay, makaiisip ka ng paraan upang matupad ito. Sapagkat ang pagbabago nag-uumpisa sa kagustuhan ng isang tao na may mangyari. Hindi nga naging hadlang para kay Tomas ang kawalan ng pera. At marahil ito din ang nagudyok sa kanya upang ipagpatuloy ang pagtahak sa iba't ibang dako ng bansa. Kahit gaano man imposible na matulungan niya ang lahat ng mga batang may cancer, nangangarap pa rin si Tomas na bigyan sila ng mumunting pag-asa. Isama pa dito ang mga taong naniwala sa masasabing kapangyarihang hatid ng bawat takbang ng kanyang mga paa. Masasabing ang pagiging big time ay hindi lamang nasusukat ng kayamanan. Ang pagiging big time ay ang pagbabahagi ng iyong kakayahan at kaalaman upang magbigay ng serbisyo sa ibang mga tao. Ito din ay ang pagbibigay ng katuparan sa pangarap ng iba na walang hinahangad na kapalit sapagkat wala nang iba pang mas magandang katumbas kundi ang mga ngiting makikita sa kanilang mga labi.